Buenos dias, damas y caballeros. Parang inamin na rin ni Senator Alan Peter Cayetano na malapit na nga lumipat si Senator Joel Villanueva from the 10-man minority bloc to the 12 senator majority bloc led by Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian. Naglabas ng video message si Cayetano na sinasabi na nag-usap sila ni Joel at inamin sa kanya ni Joel na di umano ang lakas ng pressure kay Joel to jump ship, lalo na may kaso siya na kinakaharap sa plunder case in relation to the flood control anomalies na earlier sinabi ng Office of the Ombudsman ay ripe for filing na. In fact, sa timeline ni Ombudsman Boying Remulla ay this month na, June na ang possible filing ng kaso na laban kay Joel Villanueva. So parang sinasabi ni Alan Cayetano na parang na bumigay sa pressure ng Malacanang itong si Joel Villanueva, kaya ngayon lilipat na siya sa majority bloc in the hope na or kumbaga parang sinasabi ni Alan parang meron na ring konsiderasyon na hindi siya kakasuhan. So later on, we will discuss yung pros and cons of that offer kung meron man. But before that, panoorin muna natin itong video message ni Alan sa kaso ni Joel or sa plano ni Joel para lumipat sa Sherwin Gatchalian camp. Love to the whole, as I'd like to send out my love to the whole Villanueva family. Nag-heart to heart kami ni Brother Joel, and even if I know the cost, it's not something you can feel unless ikaw talaga. So for example, may mga anak-anakan ako, pero siya real yung nararamdaman ng anak. May asawa ko, pero iba yung nararamdaman ng asawa ko sa pinagdaanan nilang mag-asawa, di ba? So it's different for every single person. For Senator Cheese, for Senator Jinggoy. Senator Jinggoy, nandun ako in the room nung kinukuha siya, and no one can say that we understand how his wife felt. Especially after alam nung wife niya na talagang inoffer sa kanya, hindi ka makukulong, kumampi ka lang sa administrasyon, kumampi ka lang sa grupo ni Ping Lacson, ni Senator Tito Soto, Win Gatchalian, etc. No? So, may kosto mga kababayan, ang kalayaan at independence ng Senado, independence ng Philippines. So, hinihila tayo ngayon ng China at saka ng US in different ways. No? But kaya sabi ko, we don't need to be anti-China or anti-US to be pro-Philippines. You can be... Dito lang ako hindi mag-agree sa kanya na, yung claim niya kay Joel na may kapalit yung pag-jump ship ni Joel, claim niya yun. Hayaan na natin siya. Baka may mga sources siya. Later on, we will discuss about that. Pero dito na hindi tayo pwede kumampi sa US o sa China, hinihila tayo. Kahit alisin natin yung factor ng US, tayo at China lang ang pag-uusapan natin, hindi talaga tayo pwede kumampi sa China dahil in-invade nila yung mga isla natin. Kumbaga, hindi ito pwede mo sabihin na nasa gitna tayo ng away ng Amerika at saka China. Ha? Kasi even without the US, sabihin natin hindi natin alay ang US, kalaban pa rin natin ang China dahil invader ito eh. Kung ibang bansa ito, siguro, let's say Taiwan or mahirap na bansa lang tayo. Kung Taiwan o South Korea ito, gera na ito. Malaking gera na ito sa China. Pero dahil kuwan lang tayo, maliit na bansa,
na puro magnanakaw pa ng politiko ang namumuno sa atin. Kaya puro hanggang diplomatic protest na lang tayo kasi wala man naman tayo ni mga missile, ni mga fighter jets. Mas powerful pa nga sa atin yung India at Pakistan militarily. Tayo wala talaga kasi puro napupunta sa nakaw ang mga pera ng bayan. So, dito lang ako magre-react sa kanya na hindi tama yung reasoning niya na hindi tayo dapat kumampi sa China o sa Amerika. Hindi tayo kumakampi sa Amerika. It just so happens ang Amerika ay kalaban rin ng China na kalaban natin talaga. Pero even without the US factor, kalaban pa rin natin ang China dahil nag-invade sila sa mga or nanakop sila sa mga sinakop nila yung mga iilan isla natin sa West Philippine Sea. So tinan mo, kahit na iba ang traffic, traidor pa rin talaga si Alan Cayetano. Pro-Philippines without being anti-anyone. Kailangan lang independent ka. Hindi ka dependent kahit sa ibang bansa. That's what it means to be sovereign. Hindi ka kumukuha sa outside influence. That's what it means when we say God is sovereign. He will do what He wants to do because He does not need outside forces. Hindi ako sovereign because I'm not perfect and I need God to sustain me. And God uses people, uses your prayers, uses your support, uses purpose to sustain. So the point I want to make today is that kung may cost ang independence, meron din pong cost kung hindi tayo lumaban. Kung hindi lumaban ang ating mga national heroes during the Spanish time, it would have been harder during because there would not be reforms and we might still be a colony to this day. Kung walang cost yung paglaban sa mga Hapon during that time, mas maraming na-rape, mas maraming napatay, mas maraming karumal-dumal na nangyari sa ating bansa or baka ginamit din tayo sa pag-invade ng ibang mga bansa sa Asia if lahat tayo ay naging collaborators or kumampi lang. Ganun din sa US. Kung hindi tumayo ang maraming mga Pilipino para sabihin, big brother ka namin, Uncle Sam, but you're not the owner of me, or di ba famously sinabi ng ating dating Pangulo na he'd rather have a country run like hell by Filipinos rather than a country run by foreigners. And unfortunately, nagkatotoo na kahit Pilipino ang humawak sa Pilipinas, in many aspects, it's run like hell in terms of corruption, idolatry, immorality. Even na-invade at na-colonize tayo ng Amerika, pero umalis naman. Ang China, andyan pa nga, hindi naaalis yan sa West Philippine Sea. Never naaalis yan sa West Philippine Sea. Small things that seem small, like the Pogo, Isabong, nawala yan, nilabanan natin, pero nandyan pa yung online gaming. Lumaban tayo sa health, pero nandyan yung vape na pinagbabawal sa ibang mga bansa. All of this may cost. So, may kita dun sa mga kumita through that. Pero, I'm talking about kumita through that illegally. So, lahat ng bagay po may cost. So, pinag-usapan nga namin ni Joel na parang, kung alam lang nung lahat, yung mga nagsasabing, you just want power, no? Konting katahimikan lang sa buhay ng grupo namin ngayon is paradise already, di ba? Yung di ba, pag halimbawa, pagka araw-araw sa restaurant ka kumakain, parang sa pinakamahal na restaurant ang paradise sa'yo. Pero kung araw-araw nandun ka sa noodles lang or kanin, nung time namin hindi noodles ang symbol ng kahirapan talaga, kung hindi yung kanin lang at asin. Di ba? Yung wala nang ulam halos, no? Makakain lang ng konting kanin, pero kahit ngayon, mahal ang bigas. Maliwala ka ba? American ang nanay niya, lawyer ang tatay niya, senator pa. Si Alan, kakain ng asin.
at kanin. Talagang magaling na propagandist talaga ito. Pag Jollibee, maka-McDo, yung may fried chicken or yung nga iba yung parang yung kanin, mabuhusan lang ng ginisang munggo sa ibabaw, sobrang luxury na yon, di ba? So alam niyo sa pinagdadaanan sa maraming lumalaban ngayon, not only for Senate independence, but para lumabas ang totoo sa flood control, lumalaban sa administrasyon, paradise na po yung konting katahimikan, no? But the question is the cost worth it? Nabanggit ko na po kanina yung sinabi ni Senator Benigno Aquino that the Filipino is worth fighting for. Okay. So, dito makikita mo na parang inamin na niya na kinausap siya ni Joel at siguro sinabi ni Joel na ang lilipat na siya at ang kapalit ay yung hindi siya kasuhan. So, I hope this is not true. Ha? I hope ganun to rin kay Cheese Escudero kasi sa akin, parang although gusto rin natin na ma-impeach si Sara Duterte, although kaya naman niya ng 12. Pero sana lumilipat sila dahil itong sila Joel ang parang o sila Cheese ang humihingi paluhod ng pabor sa Malacanang. Pero sana hindi bumigay ang Malacanang at hindi ang Malacanang ang lumapit kay Joel at saka kay Cheese Escudero para sabihin na hindi namin kayo kakasuhan basta lumipad lang kayo. Sa akin, sa tingin ko na non-negotiable yan. Dapat ituloy yung kaso nila. Siguro kung pwede sila bigyan ng kahit papaanong konsiderasyon or kapalit or tit for tat, tulad yung sinabi ng parang mensahe ni Alan Peter Cayetano, everything has a price. So sana ang price, bigyan sila ng hustisya, mabilis yung trial nila, gawin humane yung proteksyonan sila para hindi sila ma-rape or hindi sila mabugbog sa kulungan. Yan ang nakikita ko. O kaya damihan yung visiting hour, pahabaan yung visiting hour sa kulungan, at kahit dito kay Joel, kahit si Miss Bulacan, kahit hindi asawa niya, pwede pumasok, ganon, for conjugal visit. So, ganyan lang dapat, ganyan mga kondisyones. Pero, let's hope, na matuloy na talaga yung filing of cases this month. Tulad ng sinabi ni Ombudsman Remulla. Kasabi niya, baka Mayo daw ang pag-file ng kaso kay Jinggoy at June kay Joel Villanueva. So sana nga mangyari na yan. Abangan natin yan. And we will keep monitoring this issue closely, especially including kay kaso ni Cheese Escudero. At sana hindi binenta ng gobyerno yung flood control case sa kapalit sa Game of Thrones, sa chess game dyan, sa power play dyan sa Senado. So, sana hindi yan ang kapalit, yung hindi pag-file ng kaso sa kanila o pag-downgrade ng kaso from non-bailable plunder case to bailable anti-graft cases na lang ang ipafile sa kanila. Sana hindi ito ang kapalit. And we will be keeping watch on this and we'll be giving more analysis on this matter in our future vlogs. So thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good morning to all and see you in my next vlog.